Okay, pag-usapan natin ngayon ang SG Max. Pero hindi lang basta yung paglalaro ha. Ang goal natin dito ay simple lang. Paano ba natin gagawing? Well, isang source ng income ang paglalaro ninyo. Hihimayin natin yan step by step para klarong-klaro sa inyo kung paano ba talaga gumagana ang lahat. Sige, simulan natin sa pinaka-basic na idea. Kasi dati, di ba, pag sinabing gaming, anong unang pumapasok sa isip natin? Gastos, load, items, lahat yan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na baliktad na ang mundo ngayon? Yung dating play o laro, ngayon pwedeng maging profit o kita. At yan, yung pagbabago ng pananaw na yan, ang pinaka-core ng lahat ng ito. So paano nangyayari yun? Dito pumapasok ang tinatawag na DDMR system. Ano ba to? Well, isipin nyo na lang na para siyang isang smart system sa loob ng SGMX na ang trabaho ay magbahagi ng kita sa lahat. Hindi lang sa mga nasa taas, kundi sa lahat ng kasali. Kumbaga, isang profit-sharing ecosystem kung saan lahat tayo may chance na makinabang. Okay, so tama na ang theory. Let's get practical. Eto na, stage 1, ang unang-unang hakbang. Marahil tinatanong nyo, sige, paano ba ako magsisimula dyan? Well, simple lang ang sagot. Ang lahat nagsisimula sa 1,680 pesos. At dito nagkakaroon ng confusion minsan, so linawin natin. Ano ba tong 1,680 pesos na to? Ito yung mahalaga ha, hindi to registration fee. Hindi to bayad na mawawala. Isipin nyo to bilang parang susi. Ito yung susi na kailangan mo para ma-activate ang account mo at mabuksan yung tinatawag nilang lifetime profit system. Okay, para mas klaro pa, heto yung comparison. Sa kaliwa, registration fee. Yung bayad mo para makapasok, tapos wala na, di ba? Sa kanan, itong betting requirement. Iba to, hindi to bayad. Ito yung kabuang halaga na kailangan mong itaya sa mga laro. So pera mo pa rin yan, ipinanglalaro mo lang para ma-activate yung account mo. Kumbaga, pinapakita mo lang sa system, hey, andito ako, active player ako. At kapag na-meet mo na yung 1,680 turnover na yon, makikita nyo yan sa app, may progress bar. Pag napuno na yan, boom! Ayan na, congratulations! Officially, isa ka ng green member. Ito na yung first step, dito na magsisimula ang journey mo. Alright, so green member ka na. Galing. Tapos mapapansin mo, may mga numero na lumalabas sa account mo. Parang kita na. Pero, eto ang tanong. Numero lang ba yan? Paano mo yan gagawing totoong cash na pwede mong i-withdraw? Diyan napapasok ang stage 2, yung pag-unlock ng kita. So eto yung pinakaiba at sobrang crucial nito. Pag green member ka, yung kita mo, technically, naka-display na yan, nakalock, hindi mo pa pwedeng i-withdraw. Pero pag naging purple member ka na, or FQM, ibig sabihin yan, full qualified member, biglang, click, nagiging totoong pera yan sa cash box mo. At yun ang pwede mo nang i-withdraw. Ang pinakamagandang analogy para dito ay yung vault, di ba? Bilang green member, para kang nakatayo sa harap ng isang vault na salamin. Nakikita mo yung pera sa loob, alam mong andyan, pero nakalock. Wala kang susi. Ang pagiging FQM, ayun, para kang binigyan ng susi. Pwede mo nang buksan yung vault at kunin yung cash. Oo, para mas simple pa, di ba sa online banking, kahit may milyon ka pa sa account mo, kung wala kang password, hindi mo yan magagalaw. Ganon din dito. Ang pagiging FQM, para kang nakakuha ng withdrawal password para sa account mo. Yun ang nagbibigay sa'yo ng access sa sarili mong pera. So paano nga ba maging FQM at makuha yung susi o password na yan? Actually, napaka-straightforward ng formula. Step 1, mag-refer ka lang ng 2 tao. Personal mo ha, kailangan din nilang maging green member. Step 2, tulungan mo yung 2 mong nakuha na makakuha rin ng tig-2. So 2 na kumuha ng tig-2, ayan, 6 na lahat. Pag nabuo mo yung core team mo ng 6 na tao, automatic, FQM ka na. Ganun lang kasimple. Okay, so FQM ka na? Congrats! Naka-unlock na yung earnings mo. Ngayon, dito na magsisimula ang tunay na magic. Dito na tayo sa stage 3. Pag-usapan natin, paano mo papalaguin yan ng husto? Paano mo papalabulobin yung kita mo? Ang sagot, nasa pagbuo ng network. Ang konsepto dito ay duplication o pag-multiply. Isipin nyo to, kunwari, nag-recruit ka ng 10 tao. Ngayon, kung yung 10 yon, tinuruan mo lang din gawin yung ginawa mo, mag-recruit din ng tig-10. Yung 10 mo magiging 100. Yung 100 magiging 1,000. Yung 1,000, 10,000. Ganyan yung power ng exponential growth.
sobrang bilis. At paano mo gagawin yan? Simple lang. Ang pinaka-weapon mo dito ay yung iyong unique referral link. Makikita nyo yan sa members section ng app. Isang copy-paste lang yan, i-share mo sa social media, sa mga kaibigan, sa pamilya, at yun na! Simula na ng pagbuo ng network mo. So bakit mo gagawin lahat ng to? Bakit ka magpapakahirap mag-build ng network? Dahil sa numerong ito, 50%. Makukuha mo ang 50% na share mula sa buong betting profit ng buong network mo. Uulitin ko ha, buong network, hindi lang yung mga direct mong nakuha, kahit yung nasa pinakailalim pa, kasama yan. At ang maganda, araw-araw ang computation yan. Pero akala nyo ba hanggang FQM lang tayo? Hindi. Ang pagiging FQM, simula pa lang yan. Dito na tayo sa stage 4. Isipin nyo to na parang isang career ladder. Meron pang mga susunod na antas para sa mga seryoso talagang palakihin ang kanilang negosyo dito. So, heto yung career path. Number 1, agent ka or FQM. Diyan ka kumikita sa network mo. Next level up, branch marketer. Dito, kailangan mo ng 7 FQMs sa ilalim mo. Dito, manager ka na. At ang pinakatuktok ng pyramid, master agent. Dito, hindi ka na lang member, business partner ka na. Kailangan mo ng 4 na FQMs at syempre, approval ng headquarters. Pag-usapan natin yung branch marketer. Ano bang ginagawa niyan? Well, dito, para ka ng may-ari ng franchise. Namamahala ka na ng iba't ibang branches. May kita ka na sa management fees, bukod pa sa kita mo sa network. Dito na yung point na yung pangarap na 1 million pesos a month, nagiging very, very achievable. At yung master agent, wow, ibang usapan na yan. Dito, boss ka na. Business partner ka na ng SG Max. Anong benefits? Pwede kang magkaroon ng regional monopoly. Ikaw ang hari sa isang area. At hindi lang yun, pwede ka pang magkaroon ng equity o shares sa mismong kumpanya. Ibig sabihin, kasosyo ka na talaga. Okay, makaisipin nyo, totoo ba yan? Tingnan natin tong sample projection. Para sa isang agent, pwedeng magsimula sa sabihin nating mga 50,000 pesos sa unang buwan. Pero dahil sa duplication, tingnan nyo ang pag-akyat. Sa loob lang ng 5 buwan, posibleng umabot yan ng 1.6 million pesos per month. Grabe yung potential, di ba? Yan ang apangyarihan ng network. So ano ba ang end game? Ano ang ultimate goal ng lahat ng to? Bakit mo gagawin tong journey from player to partner? Simple lang. Ang goal ay para maging may-ari ka ng sarili mong digital building, sarili mong digital franchise. Ito yung pinakamalupit na pagbabago. Dati, bilang player, para kang tenant. Nagbabayad ka para gumamit ng platform. Pero sa journey na to, ang goal ay ikaw na ang maging landlord. Ikaw na ang may-ari ng digital building. At lahat ng players sa network mo, yung buong team mo, para silang mga umuupa sa'yo. Bawat laro nila, may renta na pumapasok sa'yo. Passive income. So sa huli, ang buong DDMR system ay ginawa para sa isang bagay. Mayroon itong isang misyon, tulungan ang bawat participant na umabot sa punto kung saan kaya nilang kumita ng higit sa 1 milyong piso. Hindi isang beses kundi buwan-buwan. Yan ang ultimate goal na nakadesign sa system. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ngayong nakita nyo na ang blueprint, ang plano, mula sa pagiging isang simpleng player hanggang sa pagiging may-ari, ang tanong ay, handa ka na bang kunin ang susi at simulan ang pagpapatayo ng sarili mong digital building?